Hello mga kananay at tatay, good evening po sa ating lahat. Meron po akong stock na 1/4 pork giniling sa aking rep at naisip ko po itong gawing simpleng relleno. At nilagay ko na po ang lahat ng mga sangkap nito. Tulad po nitong carrots, onion, garlic, na in-slice po natin ng maliliit. At nilagyan ko na rin po ito ng pasas, green peas, black pepper powder, konting salt, konting magic seasoning powder, 1 teaspoon of sugar, na inihalo po natin lahat dito sa giniling. Ayan po. Siguraduhin lamang po natin na mahalo nating mabuti lahat ng sangkap dito sa giniling para po pantay-pantay na malagyan ito ng mga sangkap. Ayan, at inilagay ko na rin po itong pineapple tidbits. At pipisat-pisatin ko po ito para kumatas pa po ito sa ating giniling. Ayan po. Pipisat-pisatin ko lang po ito mga kananay at tatay. Ayan, habang pinipisat ko po ito mga kananay at tatay, hinahalo-halo ko rin po ito para naman po pantay-pantay ang ating mga sangkap na inilagay sa ating giniling. At pag okay na po ang ating mga sangkap na inihalo sa giniling, ay pwede na po natin itong ilagay sa ating foil. Ayan, halo-halo lamang po. Dahan-dahan lang po ang pagmimix natin. At huwag natin itong mamadaliin. At ayan po, inilagay na po natin ang ating all-purpose flour. At halu-haluin uli natin ng bahagya. Hanggang sa ang lahat ng giniling ay mabahiran ng harina. At kung sakaling kulang pa po ang harina na inyong nilagay, pwede nyo po uli itong dagdagan para po makuha po ninyo ang tamang proseso. Ayan. Ako naman po ay hindi sobrang dami maglagay ng harina. Kasi ayoko naman po na puro harina ang aking makakain. Mas gusto ko pa rin po ang mas marami ang giniling. Basta't ayusin lamang po ang paglalagay sa foil. Ayan. Pahiran po natin ng oil ang ating foil. Ayan. Para hindi po masyadong manikit ang ating giniling dito sa foil. Kasi mahirap po itong balutin kapag dumikit ito sa foil. Ayan. Ikalat-kalat lang po natin. At kapag okay na po, pwede na po nating ilagay ang ating giniling. I-flat lamang po natin ito, mga kanani at tatay. Depende po sa inyo, mga kanani at tatay, kung gaano kalaking bilog ang inyong gagawin. Pwede po sobrang laki, pwede rin naman pong maliliit, at pwede rin katamtaman lang. Pwede rin nyo rin po itong ipang business. Ayan po, at kapag okay na, pwede na po natin itong palamanan ng nilagang itlog. Simple lamang po ang ating relleno at itlog lang po ang aking inilagay na palaman dito. Hindi ko na po ito nilagyan ng hotdog. Pwede nyo pa pong lagyan ng kahit na ano. Depende po yan sa inyo. Simple lang po itong aking relleno. Hindi ko na po dinagdagan pa ng kung ano-anong sahog.
Simpleng-simple lamang po ito. Abot kayang halaga. Ayan. Dahan-dahanin lang po natin ang ating pagro-roll kasi medyo madikit-dikit po siya dahil hindi po masyadong marami ang ating harina. Ayan. At kapag okay na po mga kananay at tatay, pwede na po natin itong i-roll ng maayos sa ating foil. Ayan po at okay na po ako. Pwede ko na po itong idire-diretso ng pagbalot. Dahan-dahan lang po. Ayan. At para hindi po makapal at madaling lutuin, ang ating foil ay ating babawasan. Ayan po. Pero depende pa rin po yan sa inyo kung ano ang karsunada ninyo. Sa akin po, hindi ko na po masyadong kinakapalan ang foil para mas mabilis siyang ma-steam at maluto. Ayan. Ayan, basta ikalat-kalat lang po natin ha mga kananay at tatay ang ating oil para po naman hindi tayo masyadong mahirapan mag-roll nito. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa po masyadong marunong at sanay magluto. Pwede nyo po itong kopyahin at gayahin. Siyempre yung iba po mga magagaling, mahusay at mga bihasaan na sa pagluluto. Ako naman po ay simpleng luto lamang para sa bahay, para sa pamilya. Yan. Simpleng lutuin lamang po pang pamilya ang aking alam dahil hindi naman po ako nag-aral ng chef o culinary o anumang lutuin na pinag-aralan. Basta ito natutunan ko lamang po sa aking magulang at sa mga nakikita kong mga marunong magluto. Ayan. Basta okay po ang pagkakatimpla ninyo, hindi masyadong matamis, hindi rin naman maalat. Mas maganda po yung tamang timpla lang po. Ayan. Ako po ay tantyahan, pero sanay po ako dito. Natatantya ko po ang tamang timpla. Kabisado ko na po kasi magtantya ng timpla. Yan po, simple lang po mga kananay at tatay ang ating relleno. Ayan, at i-roll lang natin ito ng katamtaman. Dahan-dahan lang po kasi medyo, sa totoo lang, medyo dumidikit pa rin po kasi siya. Kasi konting oil lang po ang nailagay natin. Basta dahan-dahan lang yung pag-ikot, iikot din yan. Bibilog at bibilog din po yan. Basta wag lang mamadaliin. Ayan. Ayan po at okay na po. Pwede na po nating idiretso ang pagbabalot. Ayan.
talagang binabawasan ko talaga ito. Kasi mas matagal siyang maluto pag makapal po ang foil. Ayan. Ito po ay lulutuin ko lamang sa rice cooker. Pag nagluto po ako ng kanin, ipapatong ko na lamang po ang ating steamer sa ibabaw ng rice cooker habang kumukulo ang ating sinaing. Ayan po, at natapos ko na po itong ating gagawing rellena. Ayan po, 3 lang po ang ating nabuo dahil 1/4 lang po ang ating karne. At ayan na po, itinungtong na po natin sa ibabaw ng ating sinaing. Takpan po natin ito at hayaan natin itong kumulo. Ayan. Tusukin po natin para malaman natin kung okay na po ang ating relleno. Kapag may dumikit pong karne sa ating tinidor, ibig sabihin hindi pa po siya pwedeng ihango kasi po hilaw pa. Pero ito po ay okay na. Ayan, medyo nagmamantika na rin ang ating karne. Ayan. Okay na po siya mga kanani at tatay. Luto na po ang ating relleno. Ayan, at pwede na po natin itong hanguin. Ayan na po mga kanani at tatay, ang ating natapos na relleno. Simpleng relleno lamang po ito para sa aking pamilya. 4 po kaming kakain. So kasya na po itong 3 kasi malaki-laki naman po ito. Ayan. O diba? O. Masarap po yan, promise, hindi po kayo magsisisi kahit simpleng relleno lamang po ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana po ay panuorin nyo pa po ang iba ko pa pong mga recipe. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you so much for watching.